Nahaharap ngayon sa isang disbarment complaint si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kamag-anak ng mga biktima ng extrajudicial killings at ilang mga human rights defender ang nagsampa ng reklamo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Isa lang po ang mensahe ng complaint. No? Si Duterte ay kriminal, bastos, mamamatay tao at hindi siya karapat-dapat na abogado. Matapang na tumungo sa Korte Suprema ang human rights group na Karapatan kasama ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Bit-bit nila ang isang disbarment complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaalmahan ang umano'y paglabag niya sa Code of Professional Responsibility at Accountability bilang abogado. Kabilang sa mga naghain si Attorney Vicente Jaime Topacio, anak ng mga consultant ng National Democratic Front na pinatay sa kanilang tahanan noong 2020. Naniniwala tayo na dapat desisyonan ng korte yung matagal na pambabastos at pambababoy ni Pangulong Duterte sa ating bayan. Humarap din ang ilang kamag-anak ng mga nasawi sa madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Kabilang dito si Llore na nawala ng 2 anak sa police drug operation noong 2017. Anya, hindi naman daw ikakasa ang mga operasyon kung hindi ito inutos ni Duterte. Sa tala ng Human Rights Watch, nasa 12,000 ang mga nasawi noong panahong iyon. Lagi niya pong sinasambit yon na isa siyang abogado, ngunit sinabi din po niya sa mga kapulisan na nagmando din po siya na utusan yung mga biktima na lumaban. Nawala naman ang anak at manugang si Enda sa Bloody Sunday Massacre noong 2021. Ang karapatan ng mga mamayan ang siyang dapat nananaig sa ilalim ng batas. Ang mga salitang binibitawan ni Duterte ay patunay na wala siyang paggalang dito. Hiniling pa ng grupong silipin ng korte ang mga salitang binitiwan ni Duterte sa mga hearing na umano'y nagpapababa sa paggalang sa batas. Naging mainit ang mata ng House Squad Committee kay Duterte dahil sa paglitaw ng pangalan nito sa investigasyon nila sa war on drugs. Kabilang din sa dahilan sa pagkasa ng reklamo ay ang pagboluntaryo ni Duterte na maging legal counsel ng anak niyang si Vice President Sara Duterte kung sakaling matuloy ang impeachment trial. Kailangan daw isuspinde ang lisensya ng dating Pangulo sakaling didinggi ng kanyang disbarment case. Depensa naman ng kampo ni Duterte, walang batayang legal ang reklamo. Hyperbole lang daw ang mga salitang binitiwan ng dating Pangulo sa mga hearing. Kailangan lumabag ka sa mga alituntunin ng Integrated Bar of the Philippines at ng batas. Otherwise, kung ang reason mo lang, ayaw namin mag-abogado ka sa anak mo. Hindi pa raw nakakausap ni Attorney Sal Panelo si Duterte tungkol sa disbarment, pero may kahilingan daw ang dating Pangulo. Sana raw magbago na yung administrasyon, magkaroon tayo ng pagkakaisa lahat. Ayaw niya na ng mga impeachment, tuloy-tuloy na lang yung trabaho ng gobyerno. Dagdag pa nito, hahayaan muna nilang hawakan ng High Court ang hinaing reklamo. Nanindigan ng mga complainant na hindi sila mapapagod manawagan sa korteng i-disbar ang dating Pangulo at ito lang daw ang isa sa mga hakbang na kanilang gagawin para tuluyang makamit ang hustisya ng mga naulila ng EJ case. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.